Sige po, bago po tayo mag-start, sabihin po natin sa katabi natin, excited na ba kayo? Matanggap ang super abundant grace yung pagkakalaw sa atin, Lord, ngayon. Amen. Sige po, let's bow our heads. Yes, Father God, we praise you and we glorify your name, Panginoon. Lord, may you fill us this place, Lord God, with your Holy Spirit, oh God. Lahat ng aming palakpak, Panginoon, lahat ng aming papuri sa inyo, Lord God, ay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, let your fire be upon us, Lord God, sa upang yung fire na meron kami, Panginoon, mag-fill up, Lord God, upang kami mag-disciple, Panginoon, upang mapuno, Lord God, ng mga kaluluwa dito sa simbahan. This all I ask in Jesus' name. Amen. Maglalakbay patungo sa kalooban na may gawa ng lahat ng ito. Ibigay lahat ng kayang ko at di naihinto. Tatakbo para sa pangalan mo. Mawala man lahat ng bagay, di mo ako iiwan sa kawan. Uunahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi na papatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susundo. Magkakay ako ng mga kaibigan. Sa pagsunod sa'yo, hindi mananamlay. Sa bagong bagay ay iyong bubuksan ang pinto. Isisigaw, wala mang ang pangalan mo. Mawala man lahat ng bagay, di mo ako iiwan sa kawan. Unahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod. Minsan pa mag-aakay ako ng kaibigan. Mag-aakay ako ng mga kaibigan. Sa pagsunod sa'yo'y hindi mananamlay. Sa bagong bagay ay iyong bubuksan ang pinto. Sisigaw, wala mang ang pangalan mo. Wala man lahat ng bagay, di mo ako iiwan sa kawan. Unahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod. Unahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod. Unahin ko ang kalooban mo. Ibibigay, alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod. Unahin ko ang kalooban mo. Magbibigay, alam ko ang pag-ibig mo.
Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw minsan pa mga tinignan natin sabay-sabay. Unahin ko ang kalooban mo. Bibigay alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inunan ko. For the last time, bigay dollar natin. Unahin ko ang kalooban mo. Pagbibigay alam ko ang pag-ibig mo. Hindi napapatalo sa pagsubok na ito. Kapag ikaw inuna ko, lahat sa akin ay susunod. Let's continue to worship God. Sige, taas natin yung mga kamay natin. Let's expect God's presence tonight as we continue to worship and sing praises to Him. Alam niyo ba na this season of Super Abundant Grace, the greatest thing that God has offered us is the grace na nagbigay sa atin ng salvation. It's the grace that saved us. And in that same grace, we can expect na makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoon. And that's one great privilege that not everyone has. Yun ay isang pribilehiyo na nakukuha lang ng mga taong lumalapit sa Kanya, nakukuha lang ng mga taong hinahanap siya, nakukuha lang ng mga tao na willing sumunod at sumuko sa Kanya. You know na yung presence si God hindi lang a showcase of how powerful He is. It's not just a showcase of how holy He is. But more than these, yung presence of God is a showcase of how much He loves us. And you know what kind of love God has? God has the love which is the greatest of all. But He's willing to give His own life para sa atin. So as we sing this song, I pray that we begin to desire to seek more of God. Lalo natin pag-alabin yung mga puso natin sa paglapit sa Panginoon at maging excited tayo na balang araw makikita natin siya ng mukhaan. Because there's no greater privilege than being loved by the same God that created us. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home. I'll trust in you. With all I am, with all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home. I trust in you. And then we all lift our hands and say, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. One more time, let's make it our promise to God and say, I will live to love you.
You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. And with all our hearts, let's say, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. Come on, and Lord, hear all the voices say, you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. Come on, with all our
our hearts with the loudest voice that you can say, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. Come on, let's begin to worship God in your own words. Give God the best clap offering tonight. Hallelujah. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin ngayong gabi. Salamat God sa presensya mo. Salamat Panginoon sa iyong mukha na nagpapakita sa amin tuwing kami nag-aawitan. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo na nagligtas sa amin. Salamat Panginoon sa lahat ng mga bagay na pinaparanas sa amin. And thank you God kasi higit sa lahat, mahal niyo kami. We want to lift up all the praises, all the glory, all the thanks in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Yan. Pakibati nga po ang inyong katabi ng good evening. Yan. And blessed Wednesday to all of us. It's the middle of the week, pero nakaka-bless po at nandyan ang katabi mo ngayon. Lahat po ng mga blessed ay mag-shout ng Amen. Yan. So, ngayong gabi na po ito ay nakaka-bless dahil marami po tayong kasama. At mas nakaka-bless po dahil may mga magsa-celebrate ng birthdays and anniversaries. Noong 27 po, ang nag-celebrate po ng birthday ay si Sister Janet Salugao. Noong 28, kahapon po ay si Sister Edel Marie Chan. And today po, nagsa-celebrate po ang ating brother na nasa UK, si Brother Roby Iko. And sa mga magsa-celebrate naman po ng anniversary today, ang dalawa po nating PL couples, si Brother Albert and Sister Lala Dumangon, and si Brother Renan and Sister Olive Adrake. Atin nga po silang batiin ng happy birthday and happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you.
happy birthday and happy anniversary po sa mga nag-celebrate ng kanilang mga occasions today. Nawa, lalo pa po kayong i-bless ni Lord ng super abundant grace. Also, tayo po ay magsaya dahil meron po tayong VIP today. Invited po siya ni Sister Nicole. Ang pangalan niyo po ay si Mary Joy Loma. Ayan. Hello po at sana po ay mabless po kayo ng aming kantang handog para sa iyo. Ngayong gabi, ang blessing ko kayo. Thank you, God bless sa iyo. Ngayong gabi, ang blessing ko ikaw. Thank you, God bless sa iyo. Amen. God bless po and nawa ay mabless po kayo gaya ng kayo ay isang blessing sa amin ngayong gawing ito. And opo, meron din po tayong, patuloy pa rin po tayo sa ating worship services every Sunday at 9 a.m. and every Wednesday po midweek at 6:30 p.m. Ayan. And also po, patuloy lang po tayo sa ating prayer for healing. Ito po yung list ng isasama po natin sa prayer for healing. Hindi na po natin iisa-isahin, but we declare total recovery po sa buhay ng bawat isa na nandyan sa listahan na yan. And we know because by His stripes we are healed. Kaya po, patuloy lang po natin silang isama sa ating prayer. Gayun din po ang prayer fest po natin. F for family, E for empowerment, S for stability of finances, and T for timely issues. Ayan. And of course po, kasama po sa ating worship services and kasama rin po sa part ng ating worship ay ang paghahandog. Alam naman po natin na this year is the year of super abundant grace. We are already expecting ang umaapaw, ang sobra saganang biyaya mula kay Lord. And ating nga pong basahin itong nasa 2 Chronicles chapter 31 verse 5 and 10. Again, 2 Chronicles chapter 31 verses 5 and 10. Sige nga po, ating basahin. Verse 5 in the count of 3. 1, 2, 3. When the people of Israel heard these requirements, they responded generously by bringing the first share of their grain, new wine, olive oil, honey, and all the produce of their fields. They brought a large quantity, a tithe of all they produced. And verse 10, and Azariah the high priest from the family of Zadok replied, since the people began bringing their gifts to the Lord's temple, we have had enough to eat and plenty to spare. The Lord has blessed His people, and all this is left over. So, para po sa atin ngayong taon na to, naka-receive tayo at makaka-receive pa tayo lalo ng super abundant grace. So it's only fair for us to give back what we receive to God because He first has given to us. Sabi po, di ba pagpasok po ng taon, marami po dito sa atin ang nagbibigay ng first fruit offering natin kay Lord. Pag sinabi natin first fruit, ito ay yung pwedeng unang sahod, unang linggong sahod, unang blessing na natatanggap mo mula kay Lord. And it's only fair for us to give it back to Him. Kasi kung hindi naman po dahil sa Kanya, wala po tayong blessing na natatanggap. Kung hindi po dahil sa Kanya, wala po tayo dito ngayon. Kaya po, sa ating pagbibigay, hindi lang po tayo, malamang po, yung iba sa atin, kaya ayaw magbigay kasi, Lord, ito na lang yung last na pera ko, wala nang matitira sa akin. Pero ang sabi po dito, kapag tayo ay nagbigay ng first harvest natin, ng the best harvest natin kay Lord, meron pang plenty to spare. There will be plenty to spare. There will be leftovers. Ibig sabihin, hindi lang yung hinihingi mo kay Lord ang ibibigay niya. Sobra pa sa hinihingi natin. Sobra pa sa ine-expect natin. And if we want to receive that, sobrang saganang biyaya, kailangan nating taniman yan. Kaya po sa ating pagbibigay, let us declare, let's raise our offerings. Yes, Lord God, Heavenly Father, ang aming pagkakaloob na ito ay aming seed para sa inyo. Ang pagkakaloob na ito, Lord God, ay tinatanim namin dahil naniniwala kami ay aani ng sobrang saganang biyaya ngayong taon. Kaya Lord God,
pag-apawi mo pa po ang aming storehouses at kayo po ang patuloy na magbigay sa amin. You are our Jehovah Jireh, our provider. And we give you back all the glory and praises. In Jesus' name, amen. Tayo po ay magbigay ng may kagalakan. Ako'y minahati ang bos kinilala at inarin ka. Kasalan ay burado, buhay ko'y nagbago sa iyo, Jesus. Ako ay mapalad na mahal mong lubos, iyong pinalaya sa pagkakagapos. Sa aking pagkukulang, di ka naubusan ng biyaya. Di mapapantayan ang pangako ng Diyos, walang hanggan, di matatapos. Di ka nakukulang, sobrang saganang biyaya. Okay, tayo po'y tumayo. Habang binibigat natin, bigyan natin ng ligaya para makamit natin ang pagpapala, ang grace. Kaya, 1, 2, 3, 2025 is a pack with super abundance grace. Super abundance grace for multiplication, acceleration, possession, and expansion. And for every difficult situation we face, we will boldly shout, grace, 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 in Jesus' name, amen. Amen. Yan. Praise God. Ang sarap magdeklara ng grace, no? Amen. Para po lalong masarap na tayo pong magdeklara ng grace, hanap po kayo ng isang partner. Ibigay mo po yung inyong personal word para ideklara sa iyo. Sabihin mo, ideklara mo nga sa akin to. Sige. And after isa, hanap ka kayo ng isa. Pray for one another. Come on. Tayo po lahat tayo tumayo. Get one. Kuha kayo ng partner nyo. Sabihin nyo yung inyong personal word. Ipag-pray mo yan. Magdalangin lang po kayo. And after nyan, hanap uli kayo ng panibagong isa. No, ganun din ang gagawin natin. Okay, so sige po. Pagkatapos sa isa, hanap pa kayo ng panibago, no? Okay, pinatapos na po kayo sa isa, hanap pa po kayo ng another one na pwede niyo pong ideklarhan ng grace, grace, grace.
Yes, amen. Sige nga po, hanap kayo ng tatlong matatap nyo. Sabihin nyo, grace, grace, grace. Yan. Amen! Woo! Praise God. Ayan. Di ba mas masarap yung positive talaga ang binibigay mo sa kapwa mo? Ang sarap sabihin yung grace, grace, grace. O pagpalain ka na, Lord, no? May the Lord bless you and keep you. Yan. So, yan. So, maging ano po natin, no? Every time may makita ka, sabihin mo, grace, no? Grace. Pag kinorek ka, hindi po grace ang pangalan ko. Hindi, nagre-release ako ng blessing sa iyo. Ayan. O, baka sumagot, no? Hindi po ako si Grace. So, yan. Okay, so, amen. Tayo po ay nagpapatuloy doon sa binibigyang diin sa taong ito na super abundant grace ng Panginoon. Ayan. So, meron ba dito, kapapasok pa lang ng bagong taon, meron na kayong super abundant grace na natanggap sa Panginoon? Yan. Bukod sa nag-anniversary, ngayon today, at sa mga nagbe-birthday, I believe, tayo po ay may mga super abundant grace na nare-receive, no? Talaga napakagaling at napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kanina, nagulat ako kasi meron po tayong pinabunot, yung ating VIP, pinabunot po natin ng word, no? Nagulat ako sa kanyang reaction. Mas nagulat ako nung nabasa ko ngayon yung kanyang papel dito. Hindi ko na po babanggitin yung kanyang prayer request. Pero actually, yung prayer request niya, yung po mismo ang napunot niya na word. Kaya pala sabi ko parang ang tindi nung dating sa kanya at maging ng kanyang mga friends, yung pala, sakto, no? Iyon mismo ang kanyang nabunot. Kaya, amen, amen. So, buhay pa po pa yung mga word natin na natanggap. Kaya mo bang isigaw yan in count of 3? Kung alam mo pa yan o nakalimutan mo na? Okay, in count of 3. 1, 2, 3. Amen. So, atin po nire-release ang biyaya, biyaya, biyaya. Grace, grace, grace sa mga word na, inyong personal word na ibinigay. Meron bang gustong ngayong umpisa pa lang ay gusto na talagang mag-share? Ayan, come on, sige. Wala sa. Hindi na si Cindy. Wala, hindi na si Cindy. Ayan. Ayan. Dami. Oh, Hello, ayun. Grace, ang Grace, ganda. Grace. Tatlong Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ite-testify ko lang po yung malungkot. Kasi po nung linggo, nagsimba po ako, di ba? Pero po nung pag-uwi ko, kasama ko po yung husband ko na nakamotor kami. Tapos po, may nangyari po, nabangga kami, na-aksidente kami doon sa Istana. Kasi yung driver, nagmamadali, may event daw. Pero sa awa ng Diyos, walang sasakyan yon, walang masyadong sasakyan. Kaya natumba lang kami pareho. Marami akong pusa. Marami. Dito, ito. Tapos dito. Tapos yung husband ko, meron dito, sa relo niya. Kaya lahat, may gas-gas. Pero talagang napakabuti ng Lord. Kasi, Pastora, 4 pong aksidente ang naranasan ko. Talagang ginoglorify ko si Lord sa buhay ko, sa family ko. Iningatan niya talaga kami. Una po sa Baclaran, nakamotor din kami. Pero hindi niya rin kami pinahamak. Pangalawa sa Nueva Vizcaya, umiikot yung kotse. Malapit na kami mahulog sa bangin. Pero praise God, napakabuti talaga Lord God ni Lord sa buhay ko. Pang-apat po doon sa Istana. Tapos yung pangatlo, dyan sa Divine Grace. Yun po, 4 na aksidente. Sobra po. Dapat hindi po ako magsisimba, pero sabi ni Lord,
magsimba ka para pasalamatan mo ko. Kasi yung pag-ibig niya talagang dumadaloy sa pamilya ko. Yung nabulot kong word acceleration, grabe. Sinopraise ako ng anak ko. Lahat binigay niya yung pagpapala. Sobrang ino-honor ko talaga si Lord sa buhay ko. In Jesus' name, amen. Amen. Sabi nga, hindi lang sa kabutihan, sa panahon ng mabuti, natin siya papasalamatan, pupurihin o glorify. Maging sa hindi man natin gustong panahon, ay i-glorify din natin siya kasi gagawa at gagawa siya ng himala o pagkilos sa ating situation. Meron pa ba? Gustong mag-share something? Ayun, okay. Yes, hello, good evening po sa ating lahat. So, gusto ko lang po i-share sa inyo yung power ng prayers ko. And gusto ko kayong encourage ito sa aking testimony na last Saturday praise and worship. Every day kasi nagpe-praise and worship ako, like 5 songs every day. Para after work, kasi ang out ko sa work is 11 p.m. Pag-uwi ko, 11:30 na. So start ako ng aking praise and worship ng 12 a.m. Tapos matatapos ako ng 1. So, nung Saturday, nag-praise and worship ako kasi talagang may matindi akong financial problem. So as a single mom, wala naman ako ibang katulong, kundi ako lang. So, by that Saturday na nagpe-praise and worship ako, sinurrender ko lahat kay Lord yung mga problema ko. And nung Sunday naman, na nagpray ulit ako pag-uwi ko, kahit na nag-church, na pumasok ako ng work, pag-uwi ko, ganun ulit, praise and worship. Tapos may pinavision sa akin ng Lord, na which is, ngayon siya mangyayari, eto na yon. At ito ako ngayon, nasa unahan nyo, eto na yon. Pinufulfill ko kung ano yung pinakita sa akin ng Lord, na kung ano man yung hiniling ko sa Kanya na pinakita niya sa akin, na sasagutin niya ngayong araw ng Wednesday. Eto na yon. Nagkaroon ako ng confirmation by Monday. Pero itong, yung vision niya sa akin, nangyari ngayon Wednesday. At ito yun ngayon. Ngayon, yung financial problem ko na yun, tinulungan ako ng Lord. Imagine pera yun, pero galing kay Lord, binigyan niya ako pera. Hindi utang, bigay. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Ang sinabi niya sa akin dun sa vision ko, magbigay ka sa church kung magkano may makuha mo, give 10% out of it. So that's why I give it, yung 10% na yon, although hindi man siya kalakihan, pero I just wanted to fulfill what God want me to do. Na dun sa vision na yon na pinakita niya sa akin. Kaya nandito ako ngayon sa unahan nyo, na sinashare kung ano man yung power ng prayer. Kasi yung ginagawa ko noon na pag praise and worship ako, sobrang sinosurrender ko lahat. Lahat ng problema, lahat ng bigat na loob na nararamdaman ko everyday, binibigay ko sa Kanya. Pero yung binabalik niya sa akin, blessing. Yun lang. Kaya push lang tayo ng push. Pray until something happen. Yan po. Thank you. Yes, amen. Thank you, Nicole. Actually, dalawa ang Thanksgiving niya, no? Binigay niya yung kanyang tithes at the same time, yung kanyang friend na kasama niya ngayon. Yan. So, si Mary Joy. Yan. So, okay, napakabuti ng Panginoon. Meron pa bang gustong yung talagang, ayun. Hindi ko na po binitawan yung mic. Kasi po baka maunahan na naman ako. Ayun po, thank you. Gusto ko po mag-thank you muna kay Lord. Kasi po, sinagot niya na naman po yung prayer ko na matagal ko na pong hinihiling. 2 years ago po, ang testimony ko was, naghanap ako ng work, tas hindi ako natatanggap. Pero po, after 2 months, by the advice po ng aking mentor and nila, Pastora, even si Pastor F, sabi niya po, huwag kang maghanap basta-basta, dadating yan. And yun nga po, hindi po ako naghahanap intentionally that time. Binigyan niya ako ng work na favor sa akin, ayon po sa, tag dito sa course ko. So that time, yung word for the year was total recovery po.
And nung open doors po, yun, nakapag-abroad ako sa company din po. And ngayon po, although hindi naman po ako hirap talaga sa work ko, pero nagsisik pa po ako ng better opportunity. Alam po yan ng mentor ko. Last year po, nagsisend ako ng mga resume. And although meron pong mga may nag-offer, hindi po worth it. Lalo na po yung offer sa akin sa Makati. Sabi ko po, sinabi ko po yun kay Mami Ja, pati po sa mami ko na, hindi ko po tatanggapin kasi noon pa lang po ako nagsisimulang magkaroon ng life group, and ayoko pong bitawan siya. Kasi kung magmamakati ako, mapapabayaan ko. So binitawan ko po siya kahit na gustong-gusto ko yung job na yon kasi auditing. And then, sabi po nila magpa-isang taon ka muna dyan sa company mo. And sumunod po ako. Maganda po talaga yung nagagawa ng pagsunod. Kasi po, lagi ko po inaawitan. Kung mapapansin niyo po every midweek, lagi ko pong inaawitan si Pastor F. Lagi ko pong salubong sa kanya, Tay! Kasi po, gusto ko pong humingi ng tulong sa paghanap ng work. And glory to God po, kasi binigay na po ni Lord. Nitong January 3 po, nag-chat si Pastor F. Nagulat po ako, hinihingi yung resume ko. Akala ko po, tinitignan niya lang po yung experience ko. And then sumunod po na linggo, which was Monday po, sinasabi niya po na kailangan niya na po ng tao this Feb. Hindi ko po inaasa na yung hindi ko po talaga actively looking for a job ngayon is dumating ng eto po, pinaboran po talaga kasi ang ganda po ng offer, ang ganda ng position, and work from home po siya. So sabi ko po, hindi na ako mahihirapan, nasa bahay na lang ako. Sobrang laking blessing po yun sa akin. Although, syempre po, hindi naman po sa nagigilty, pero po, nalulungkot ako kasi maiiwanan ko na yung company ko. Kasi naging pamilya ko na din po sila. And sinabi ko naman po sa kanila, hindi po ako aalis dahil may sama ako ng loob sa inyo, kundi aalis ako for a better opportunity para sa sarili ko. And glory to God po talaga kasi start pa lang po ng taon, ibinigay niya na po sa akin yung promise word niya sa akin, which is greater victory. Sobrang blessed po ako and napakaganda po talaga na sumunod tayo sa mga mentors natin, sa leaders and pastors. Kasi po grabe po yung guidance na binibigay nila. Sobrang blessed po ako sa grace na binibigay nila, and pati po yung sa pagsisid po nila sa church is nagmamanifest sa buhay nila. And sobrang thankful po ako kasi na-experience ko din po yung blessing na yon. And sobrang looking forward po ako sa magiging trabaho ko this Feb po. And ayun po, sabi ko nga, Lord, makakapagbigay na ako ng gusto ko. Kasi dati, dahil short ako, parang hindi ako nakakasunod sa pagta-tithes and offering. Sabi ko, Lord, gusto ko po talaga makapag-seed na nung tuloy-tuloy. And ayun, binigay ni Lord sa akin yung blessing na yon. Babawasan ko daw yung Shopee ko. So yun, maraming salamat po kay Lord. All glory and praises to Him po. Amen. Malaki daw yung offer. Di kami naniniwala. Okay, so praise God, no? Glory to God. At least umpisa pa lang, may mga praise report na pinakikita ng Lord, yung super abundant grace ay nandyan. Meron mo ba? Okay, tayo po lahat ay tumayo. At balik natin ang papuri sa Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace
my fears relieved. How precious is that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as His life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like the flood, His mercy reigns, unending love, amazing. One time to the Lord, hear all the voices sing. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like the flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Yes, Father God, thank you for your amazing grace. Thank you for your amazing love. Salamat sa ginagawa mo sa aming buhay.
Pasimula pa lang ng taon, Panginoon, ang dami mo nang pinapakita, ang dami mo pa na pong ginagawa sa aming buhay. Kaya Panginoon, hayaan mo pong purihin ka namin, sambahin ka namin, itaas ka namin sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, so yun po itong panahon pong ito talagang panahon ng mga may karamdaman, no? Ang daming mga may sakit, nagkakasakit, may gumagaling, yan. So, kaya po patuloy po nating hilingin sa Panginoon, bantayan ng Lord ang ating mga kalusugan. Pakisama po natin sa panalangin ang aming dating naging member ko po ito, leader and friend na rin po namin si Sister Babes Abugan, na kasalukuyan pong nasa ICU sa hospital. So, ask po kami ng prayer para sa kanila, no? Siya po yung sa mga pinunta namin church nung Sunday sa Cainta. And salamat din po sa prayer ninyo nung Sunday na pupunta namin doon. And muli po nabalikan namin yung naging kung saan ay naging bahagi po kami ng pagtatayo ng church na yon. Nagsimula sa Bible study, hanggang sa po, isa po yung naging worshiping congregation hanggang sa naging local church na ngayon po yung nagpapatuloy. Sila po ay 23 years na. Pero may sarili lang building, may sarili lupa, and meron na pong bahay yung pastor nila sa tabi ng simbahan. Kaya wow, ang sarap balikan, ang sarap tingnan kung paano ang Lord ay kumilos at ang Lord ay nagpatuloy na gumawa doon sa mga, hindi lang pasimula, kundi nagpapatuloy. Kaya, ayan, purihin po ang Panginoon. Okay, so sa taong po ito, sabi ng mga Chinese po ay panahon daw po ng ahas o snake. Ngayon po ay Year of the Snake. Huwag mo tinayin katabi mo, makakala ahas siya. So, hindi naman, may mga positive side naman pong ahas. So, sabi nga, ano daw po ngayon ang pagbati ng mga Chinese? Kong Hei Pa Choi. Yung mga Chinese po. Pero sa mga Pilipino, ano pong araw na ito? Pengi po tikoy. Pengi po tikoy. Yan. So, sa mga Chinese, iba ang, ang Chinese? Chong Hei Pa Choi. Pero ang mga Pilipino, pengi po tikoy. Pero ngayon, parang walang masyadong mga tikoy na naglabasan, no? Oo, kasi, ayan. Kaya dapat batiin nyo rin Chinese para may tikoy po tayo. Okay, so, again, tuloy po natin yung ating dinatapos na topic ng Sunday, na kung saan ay sabay-sabay po kami ilang pastor na same po ang topic na binigay po ng ating senior pastor emeritus, Pastor Malu. No, isang buwan po ito na magkakapareho po kami ng topic. So, para po sa mga wala na Sunday, babalikan po natin ang mabilisan yung umpisa, and tatapusin po natin today, tonight, because next Sunday, another topic po tayo. So in Titus chapter 2, verses 11 to 12, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Sa Tagalog po, sabi diyan, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So sumaatin po ang blessing and grace ng mga salita ng Panginoon tonight. So sabi nga natin, super abundant grace. Biyayang sobrang biyaya. Yan, kasabi nga natin, wala pa man yung sobrang biyaya, dapat nag-isip na tayo, sino ba yung i-bless natin? I-bless natin yung family natin, i-bless natin yung church natin, i-bless mo yung mentor mo, yung spiritual leader mo, i-bless mo kung sino man. Mag-isip ka na ng mga pwede mong i-bless. Because sabi nga, kapag po tayo ay kasama sa ating iniisip yung positibo at tayo po, hindi lang para sa ating sarili, ito po ay nagbibigay pansin din po na sa biyaya ng Lord sa langit, no? Kasi hindi po tayo para sa sarili lang.
No? Atin po inisip din po yung iba. Kaya kanina, ginawa po natin, naganap tayo ng somebody na may pag-pray at madeklara ng grace. No? So, grace is a gift from God. No? Ito po ay biyaya mula sa Diyos. Pag biyaya mula sa Diyos, ibig sabihin, wala pa tayong effort na ginagawa, pero yung biyaya niya, binibigay na. Kaninang umaga, hindi naman kayo nag-pray kagabi na, Lord, gisingin mo ako, ginising ka ng Lord, grace. Kanina, meron kang pagkain na kain na matagal mo nang gustong kainin, pero parang hindi mo na nakakain, bigla nakain mo. It's a grace. No? Kanina, yung word na nabunot niya, isang grace. Imagine mo, sakto doon sa kanyang dinidesire, yung kanyang nabunot na word. No? So kanina, yung napag-pray mo, sa tingin mo, yun ay isang biyaya na siya po ay naipag-pray mo. Yung pinag-pray, yung pinag-pray, naramdaman niyo ba yung prayer nung nag-pray sa inyo? Naramdaman yung grace. O baka yung nag-pray sa inyo, hinigop yung grace niyo. Hindi naman. Yung prayer, nagbibigay ng grace. Baka yung nag-pray sa inyo, hinigop. Ano po yung kanyang personal word, bigay mo na rin po sa akin. Lahat po ng kanya ay maging akin. Hindi ganon. Kundi tayo po ay nagre-release ng blessing. Kaya tanong po natin, doon sa pinag-pray, naramdaman niyo ba yung, kahit hindi niyo narinig yung word, naramdaman niyo ba yung prayer, yung power, yung spirit ng prayer? Amen. Tapos kanina, yung testimony, wow! Isang biyaya na ating pong napakinggan na kung paano kumikilos ang Diyos. Nako, nakailang aksidente na, pero God is so good. Amen. Tama yun, sabi niya, kahit po sa mga hindi magandang bagay, gusto ko pong iluwalhati ang Diyos. No? Kasi nga, yun nga, all things work together for good sa mga mananampalataya. Yung mga bagay na naranasan po natin, ito po ay may kalakip na plano ang Diyos na pag sa dulo po nakita natin, wow, ang ganda pala ng kanyang plano. Kasi madali tayo mag-react, madali tayo mag-conclude, pero definitely, kapag tayo ay nasa Diyos at nakapailalim sa kanyang magandang plano, definitely, sa tingin mo man hindi maganda ngayon, pero dulo niyan maganda. Kasi maganda ang plano ng Diyos. So, our word for the year 2025 is the year of superabundant grace. Yan. So superabundant grace is an overflowing grace that will transform, empower, and sustain us in all areas of our lives. Wow! Kaya dapat talagang nakaka-excite ito, imagine mo. Sa lahat ng area ng buhay natin, meron superabundant grace ibibigay, Lord. Physical, emotional, psychological, no? Financial, spiritual. Kaya kapag tayo po ay pinahawakan po natin itong bagay nito, pwede po natin talagang maranasan, magle-leveling up yung maraming aspeto ng ating buhay. Kaya nga yung iba ngayon pa lang nagle-leveling up na eh. No? So, in Psalm 65 verse 11, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan mapunta kay masagana. Amen. No? Kasi ang Lord natin is ang Diyos na in everywhere, no, nandyan. Kaya kaysa ka nandoon, yung pangako niyang sagana, pwede mong maranasan. Pilipinas ka man, sa ibang bansa ka man, o kasulok-sulukan man ka man ng lugar, kung ang Diyos ay sumasayo, yung masaganang biyaya na kanyang pinangako. So for 2025, God is crowning our year with superabundant grace. Yan. Okay. The word crown in Hebrew, bibilisan ko lang po ito kasi tinakil natin last Sunday ito. The word crown in Hebrew means surround. Sabi niyo po, surround. So this 2025, we will find this year surrounded with superabundant grace. Paiikutan ka. Wala sinabi kong, di ba, new door, tapos open door. Sabi ko, ano pa kaya tataas sa open door? Door to door. Ang door, nasa harapan lang yan eh. So, ibig sabihin, talo yung word ko. Door to door. Ibig sabihin, surround. Ibig sabihin, nakapaikot sa iyo yung superabundant grace ng Panginoon. Ngayon, ang tanong po natin, what can superabundant grace do for us? Ano ba ang purpose? Ano ba ang gagawin o magagawa ng superabundant grace para sa atin? So, tinan po natin ilang bagay na makita natin ang superabundant grace works in our lives. Una,
It releases provision for every situation that is over and over our need. Yung superabundant na yung kikilos at magbibigay at magpapatunay sa iyo yung matinding provision ng Lord. Ipararanas ng Lord yung pangako niya sa buhay mo. No? Sa lahat ng situation mo, maranasan mo, ang Diyos ay sumasa iyo. Sabihin sa katabi mo, ang Diyos ay sumasa iyo. Amen? So, ang Diyos ay sumasa iyo. No? Samahan ka ng Lord, saan ka man pumunta, samahan ka ng Lord. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8, sa Tagalog version, babasahin ko, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat. Naniniwala ba kayo dito? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At higit pa sa iyong pangangailangan. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Okay. Naniniwala ka kaya nga pasaganain ng Lord? So, pag sumagana ka, ano kadugtong nun? Yun lang. Ang gusto lang natin, sumagana. Ano yung kadugtong nun? Para upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Baka naman sumagana ka din kayo sa mabobote. Gawa, yung mabobote, dinaan sa puro inom. No, hindi ganon. Kundi masagana sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, yung blessing ng Lord na binibigay sa iyo, meron din namang ine-expect na impact ito. Bumubuti ka lalo. Umaayos ang pananaw mo sa buhay. Gumaganda ang ngiti mo. Gumaganda ang pakaramdam mo. Gumaganda ang mapagtingin sa kapwa mo. No, yung kapwa mo, tingin mo dati sumpa, ngayon, hindi. Hindi sa sumpa. Sisimulan ko siyang hindi maging sumpa, i-bless ko siya. Kahit hindi mo sa kinakausap, Lord, yung taong yun, inis na inis po ako noon eh. Pero ngayon, Lord, I declare grace, 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 grace. Amen. So, in Hebrews chapter 4, verse 6, sabi doon, God has all the grace you need. The grace is related to your need. Binanggit ko na ng Sunday, need. Hindi po wants. Hindi po luho. Yung lahat ng pangailangan pagkakalam ng Lord yan. Kasi alam ng Lord, kailangan mo talaga sa ikabubuti mo. Pero yung wants o yung luho, depende yan. Titingnan ng Lord ngayon kung ikaw ay deserving na sa luhong yan. Bakit ka bibigyan ng sasakyan? Para yumabang? Bakit ka ipopromote? Bakit ka ililipas sa ibang trabaho? Para lumaki lang ang sweldo? Para mas maraming mabiling shop? Oo. Baka marinig ako nung product, anong yun eh, maano ako, no? No? So, di ba? So, bakit kailangan mo ng titulo? Bakit kailangan mong ikaw ay mag-leveling up? Dapat dugtungan natin ang magandang dahilan. Lord, bless mo ako ng maraming blessing kasi gusto ko po kasi mag-bless din eh. Nahirapan po ako mag-bless pag sakto o kulang. Tapos may darating pang kakatok. Nandiyan po ba si ganito? Oo, ako po, nakakalat na picture ko eh. Kasi ako taga-tanggap nung dumarating eh. Tapos pipicturean ka delivery, no? Sabi ko, nakakalat na picture ko. Di ba? So, bigyan mo ng dahilan ng Lord para ikaw ay bigyan ng magandang kalagay sa buhay. Kasi Lord, gusto ko po, dati ako ang binoblow out ng kagrupo ko sa life group. Gusto ko ako naman susunod, ako naman ang mag-blow out. Ako naman ang tumaya, ako naman ang sumagot. Lord, gusto ko pong tumaas sweldo ko kasi gusto ko naman, ako naman mag-aya sa magulang ko para i-date. Lord, gusto ko pong malaking bahay kasi ang hirap pagganap ng lugar dito sa Cavite na kung saan kami magla-life group. Lord, bigyan mo ako ng bahay na may terrace. Doon kami magla-life group. Ayan. So, dugtungan natin ng magandang dahilan na kung saan lilitaw dito yung mabuting gawa natin. So, God's throne is the throne of grace. Naghahanap po tayo na kung saan manggagaling ang grace. Kaya iba kung saan-saan, di ba? Taya dito, taya doon. Hindi. Ang Diyos po, God's throne is the throne of grace. Ang kailangan lang po natin dito,
paano katukin, paano buksan yung throne na yon para ibuhos yung blessing. No? Kailangan meron tayong bagay na gagawin para mabuksan yon. Ano yon? Sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. In Hebrews chapter 4, verse 16, sa Tagalog version, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi doon, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono. Hindi lumayo sa trono. At gumawa ng sariling trono. Di ba? Sabi doon, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Paano ba tayo lumalapit sa trono ng biyahe ng Diyos? Panalangin, sumama sa mga gawain, na kung saan nandoon ang kaharian ng Diyos. No? Sa life group, nandoon, join ka sa life group kasi nandoon yung kingdom ng Lord na nakikreate. Nandoon na pwede ka mag-open, no? Ito, kahapon lang, no? Umalis kami ni Albert ng 10 ng maga dito. Nakauwi kami ng 10 ng gabi ng sobra. No, yung pinuntahan namin kapraso lang, pero yung mga naging life group na pinuntahan namin ay ang sarap. Kasi talagang alam niyo yung life group talaga dito kayo pwede makapag-release eh. Ngayon hindi kayo chichismis yan. Pag chinismis kayo ng mentor nyo, sumbong nyo kay Lord dyan. Babawasan ng dila niyan. No? No? Yung bang, hindi mo makwento, hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi sa kapatid mo, o kung kanino man, doon pwede mo masabi. And at the same time, ipagpe-pray. Alam mo, sabi ko nga doon sa life group ni Albert, hindi mo naman kasi meron kayong blessing na tatanggap na hindi naman nyo talaga pinag-pray. Tama? Si Hali, talagang araw-araw mo, pinagpipray mo yung desire mo na yan. Minsan, sumasablay ka, di ba? Kasi nakakatulog ka or what. So, pag nakatulog ka noon, may nagdudugtong yan. Yung mentor mo, yung kapatid mo sa life group, hindi mo alam, dinudugtungan yung prayer mo. Kaya, para maniwala sila na pinagpala ka, dugtungan niyo ng, yun na nga. Di ba? So, wag natin, no? Huwag tayong mag-atubili. Kaya no, yung ating VIP, all of a sudden, pagpunta niya dito, wow, word pa lang na natanggap niya, parang sinagot na ang panalangin niya. Meron na siya idideklara. And alam ng Lord yung nasa puso't isipan niya eh. Papunta pa lang sa dito, inihanda na ng Lord eh. Imagine mo, sa dami-dami nung card na nandoon, pagbunot niya, yung kagad. Diba? So, alam ng Lord yung ating situation eh. Kaya dapat doon tayo sa Diyos magtiwala. If God brings you to a place, then His grace will sustain you until the end. Minsan ang sinasabi natin, Lord, ba't ako sa lugar na ito? Ba't ako sa sitwasyong ito? Hindi. Kaya ka na sa sitwasyong yan, may papakita ang Lord sa iyo. Learning, everything, and after that, dadaling ka ng Lord doon sa lugar na kung saan gusto ka niya doon. But hanggang nandiyan ka, if God brings you to that place, then His grace will sustain you until the end. Hindi ka lalagay ng Lord dyan, naiiwanan ka niya. Nilagay ka ng Diyos dyan para ipakita sa iyo na kahit saan ka nandoon, nandun ako. Ang kailangan lang, huwag kang bibitaw sa Lord, kailangan nandun ka patuloy magtiwala sa Kanya. He will not lead you to the place that will destroy you in the end. He wants you to experience the best things in life. So if God is the one who made way for you to get that place, then it simply means that you still have a purpose that you need to compete. Do not be dismayed if you will face obstacles along the way. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, hindi maiwasan minsan nag-isip ka na lumipat tayo ng trabaho. Pero yung dati mong, yung pinanggalingan mong trabaho, blessing siya, hindi. Blessing. Nakita niyo, bawat malipat ka ng trabaho, tumatayo po, Lord, answered prayer po. Dininag ng Lord ang panalangin ko. Nung nagka-problema, blessing pa rin ba siya? Blessing pa rin siya. Kasi may natutunan ka dyan eh. Definitely, aalis ka dyan na may natutunan ka, marahil hanggang doon lang yung magiging part mo sa company nyo na sa lugar na yan,
Ngayon, ililipat ka ng Lord for another journey, another leveling up, o ano man yan, again, may purpose. Pero yung pinanggalingan mo, dapat tinan mo pa rin, naging blessing sa akin to. No? Kahit yung mga galing sa ibang simbahan, namipas sa ibang simbahan, may mga konting naging problem, may mga experiences, pero we cannot deny the fact, may mga blessing na galing sa kanila kung bakit nandiyan ka sa sitwasyon mong yan. Amen? So marahil hanggang doon na lang ni journey mo, ililipat ka naman kasi gagamitin ka ng Lord sa ibang lugar naman. So keep on walking in His presence because you have a very bright future ahead. Trust that God will sustain you. Do not easily lose hope. Remember the good things that He did in your life. Yun yung bagay na magandang titinan po natin. Kapag tayo nasa isang sitwasyon parang hindi natin kaya, balikan natin yung mga nakaraan. Noon sinabi ko rin, Lord, hindi ko na kaya. Sino dito nag-pray na kay Lord? Kayo po ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya lang po, parang sa panahon ito, pwede ko na po bang isoli kasi hindi ko na kaya. Meron ganun. Sa totoo lang, marami sa ating ganun eh. Na modern lang yung term ko. Pero dati, Lord, kunin mo na po ako. Sana buhay na ito. Sana din ako nabuhay. Lord, kayo po nagbigay ng buhay na ito. Pwede ko na po ba isoli? Hindi ko na kaya. Tama. Ayun, katabi mo, ang ganda ng ngiti eh. Sabi mo, it's a tie. Sinabi ko rin yan. Di ba? So, remember the good things that He did in your life. Ayan, si Sister Evangeline kanina, binanggit niya, 4 na aksidente. No? Kahit nagkarambol yung 3 saka yung 4, pero 4 na aksidente yun. 4 na aksidente, binalikan niya, yung pagbabalik niya, nakita niya, wow, lalo niya nakita si Lord nag-ingat sa kanya. Imagine mo, yung isa, nasa bingit ng bangin. Pero eto siya, buhay na buhay, at nagpapasalamat sa Lord. And never forget those moments when He rescued you from harm. Huwag mo din kakalimutan, na ang dami pagkakataon, niligtas ka ng Lord. Diba hanggang tinatanong, Lord, bakit po wala na kami ng ex ko? Malay mo, baka inisilib ka ng Lord sa ex mo. Kasi habang kayo nung ex mo, ang dami mong, Lord, why? Sabi ng Lord, sige, ang dami mong why, gagawin ko na lang yung karelasyon mo, magiging ex mo na lang. At yung why mo, sasagutin ko yan. Ano kasunod ng why? Zay, tulog ka na, may kapayapaan ka na eh. Pinalaya ka eh. No? Niligtas ka sa ex mo, sinagot yung why, nakakatulog ka na ng mahimbing, kaya zzz. Amen. So, and then remind yourself that God, tamo, pag mga ganun, dami nakaka-relate, no? So remind yourself that God loves you so much and that will never change. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi magbabago yan. He will never abandon you in this season. So kung you may, maharap man tayo sa mga pagsubok, right now, you may face hardship in life, but believe with all your heart that God is holding your hands. He will never let you go. Amen? So never doubt in His great love for you. Stop analyzing everything kasi hindi mo talaga ma-analyze ang lahat ng bagay. Nilikha tayo hindi perfecto. Hindi natin alam ng lahat ng bagay para hanapin natin ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Pag hindi mo masagot, tanong, Lord, ano po kaya ito? Bakit ko pa naranasan to? Yung tanong na hindi mo sinisisi siya. Nagtatanong ka, gusto mong makakuha ng wisdom and direction from the Lord. Submit to God even if you can't understand what's happening. Ito, kahit hindi mo naintindihan, sunod lang kay Lord. Ang dami mo ka naintindihan eh, sinunod mo sarili mo. Kamusta ka naman ngayon? Pumalpak ka ba o hindi? Eto po, pumalpak po ako. Hindi, yun. Naiintindihan mo, sinunod mo sarili mo. Eto, hindi mo man naintindihan, sunod kay Lord. Sabi ng Lord, bitiw. Bitawan mo. Sabi ng Lord, sunod kay Lord. Gawin mo to. No? That's what faith is for. It's believing in His great power even you can see what's ahead. Sa problema, ang sagot, Lord. God might lend you bend, but He won't let you break.
No? Napapaluhod tayo, pero tingnan nyo, after mo lumuhod, nakakatayo ka pa rin. Ibig sabihin, ang Lord, hindi ka hayaang nakaluhod lang. Itatayo ka rin yan kasi may solusyon na after mo lumuhod. Pangalawa, it-transform our lives. Sabi po dyan sa Tagalog, sa Tito 11:12, sapagkat nahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin ng talikurang makamundong pamumuhay at dandaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ito pagkakaiba ng blessing mula sa Diyos at yung blessing na pagkakamala natin sa Diyos. Hindi po lahat ng parang blessing tingnan, blessing nga. Yung blessing na kung saan napapalayo ka kay Lord, definitely hindi kay Lord yan. Nililibang ka ni Satan para malayo ka sa Kanya. Dahil ang blessing ng Lord, dapat habang bine-bless ka, sabi nga natin, di ba, habang binibiyayaan ka, dapat lalo kang ginaganahan. Pag nakatanggap ka na increase, ginagana ka magtrabaho. No? Yung bang, pag na-late ka, may bawas ang sweldo mo. Pag nag-OT ka, thank you. Di ba? Yun yung parang lagi mo nararamdaman sa buhay mo, di ba? So, bakit nga ganun ang buhay, di ba? Pag na-late ka, kaltas ka agad sa sweldo. Pag sumobra ka ng 30 minutes, ngingitian ka lang, minsan wala pa kang thank you. No? Pero kay Lord, kahit mag-overtime ka, siguradong pansin na pansin niya yung bagay na yan. No? Kaya dapat yung bawat biyaya ng Lord, grace, doesn't leave us unchanged. It works within us to transform our character, desires, and action. Kaya habang binibiyayaan ka, lalo kang, sabi nga natin, kapag down na binibiyayaan, lalo dapat ginaganahan. Sino po dito binibiyayaan kayo ng Lord? Parang huminang bigla, na. Sino po dito binibiyayaan kayo ng Lord? Hindi dapat ginaganahan kayo kay Lord. Hindi yung parang, nung biniyayaan ka, bigla kang tinamad, hindi dapat. Habang binibiyayaan ka ng Lord, lalo kang ginaganan, Lord, sige pa, sige, ano ba gusto mong gawin ko, Lord? Kasi lalo na binibigyan ka ng pabor na Lord sa bawat pinapagawa sa iyo, ang kasunod ng blessing, Lord, ano pa gagawin ko, Lord? Baka lahat na lang ng gagawin sa simbahan, gusto mo, ikaw na gumawa. Tama. Kasi ginaganahan ka dahil pinagpapala ka, binibiyayaan ka ng Lord, binapaboruhan ka ng Lord. And then the blessing of grace is the freedom, transformation that it brings. Sabi nga dyan, it was for freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery in Galatians chapter 5, verse 1. Yung pagpapalaya na naranasan po natin, biyaya ng Lord yan. Grace teaches us to reject sin and live in the freedom of righteousness. Di ba? Ang tao, kapag pinagpala ni numan, ang tingin po natin, may utang na loob na ako sa Kanya. Hindi ako makatanggi sa Kanya. Pag may ni-request siya, may pinagawa siya. Minsan kahit sarili ko nang isinasacrifice ko kasi may utang na loob ako sa Kanya. Ano yung ano naman tawag doon sa biyaya binibigay natin sa Lord? Ano naman ang ganti natin sa Kanya? Naiintindihan naman ako ni Lord. Ayan. Di ba? Dapat pag tayo binibiyaya ng Lord, sabi nga, dapat lalo pa nating makitang huwag nang balikan yung mga bagay na kung saan pinalaya tayo ng Diyos. Pinalaya ka na, babalikan mo pa eh. Kaya nangyayari, instead na umangat yung buhay mo, leveling up ang buhay mo, binalikan mo yon, lalo ka pang pinagtulong-tulungan. Kung dati 2 diablo lang nagtutulong sa'yo, nung pinalaya ka, tapos bumalik ka, sa tingin mo 2 pa yan? 2,000 na ang magbabantay sa'yo. Kasi siguraduhin ng diablo, hindi ka na mawawala sa kanya. Kaya sabi doon, ang paglaya sa kasalanan ay isang biyaya ni Lord na dapat ingatan at di na balikan. Tapikin mo katabi mo. Malaya ka na. Sabi mo, malaya ka na. No?
Paalala mo lang, paalala ko lang, malaya ka na. Oh. Huwag nang balikan yung mga bagay, no? Na pinalaya ka na ng Lord. So when problem comes, it means God is getting ready to show you more of His grace. Because where He is taking you is greater than where you are now. So all you need to know is that His grace is sufficient. Is sufficient. And pangatlo mga kapatid, and lastly, ito itutuloy natin, it equips in service. Ang biyaya ng Lord ay lalo nagtutulak sa ating paglingkuran natin siya. Tama? Hindi, nung biniyayaan ka, nawala ka sa paglilingkod. Hindi. Yung super abundant grace na bibigyan ng Lord, it equips in service. In 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good steward of God's varied grace. Amen. No? In 1 Peter chapter 4 verse 10. Dapat lalo, habang pinagpapala ka, lalo kang naglilingkod. Lalo kang nagpupus na maglingkod, pinagpapala ka eh. Ang problem sa atin, minsan mga tao, kapag pinagpala, ayun, nawawala. Pag nileveling up, nawawala. Kaya minsan parang, magpe-pray ko pa ba itong, nag-isa na lang itong mente ko, magpe-pray ko pa ba itong mag-leveling up? Kasi lahat na pinag-pray ko, nag-leveling up eh. Nawala. O i-reverse natin panalangin, Lord, tanggalin mo nga po yung mga binigay mo blessings sa mga taong ito para makabalik sa church. Tapos na nawala ulit, balik ulit sa church. Lord, pagpalain niyo uli ako. Binagmana uli, nawala uli. Sabi ng Lord, matindi itong anak ko na ito Ginogoyo ako Pag pinagpala ko, nawawala. Pag nileveling ko, nawawala. Pag pinromote ko, nawawala. Dati ang katuwiran, Lord, sige po, pag inangat mo po level ko, lalo ako maglilingkod sa iyo. Nung inangat ang level, Lord, busy ako eh. Ang daming trabaho. Wow. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun, Ibalik mo sa kanya, sana ikaw, di rin ikaw yun. Amen, amen. So, di ba? Ito lang, simple lang eh. Huwag ikahiya ang hindi ka ikinahiya. Huwag ikahiya ang hindi ka ikinahiya. Yun lang eh. No? So, hindi ka ikinahiya. So, in the very area of your weakness, of course, meron pa rin tayong mga weaknesses. Kaya sa life group, meron kaming ginawa tatlong L. No, gagawin din siguro sa inyo ng mga ano yun. So, basta 3 L yun. Bahala lang po yung mga mentor nyo kung sabi ko ng L yun. So, isang magandang bagay dito, kahit po ako sa premarital counseling, ang tinatanong ko, ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Ano yung pinaka-strength niya na nagustuhan mo sa kanya? Sabi nila, pogi-pogi niya, ang bait-bait niya, lagi ako may pasalubong sa kanya, lagi ako ganyan, lagi po niya akong kinakamusta. Maghiwalay din kayo. So, yung mga bitter, sabi, maghiwalay din kayo. So, ang kasunod nun, hindi weakness. May strength and weakness. Ayoko pong gamitin yung word na weakness. Ang term na ginagawa ko, ano yung sa tingin mo, sa partner mo, something to improve? Ay, naranasan pala ni Cha at saka ni Joben. So meeting ulit tayo. Tanong natin kung may improvement. Parang si Cha, parang gusto kagad. Parang may isusumbong na naman. So, okay, so hindi yung weakness. Ang tanong dito, something to improve. Kasi ayun natin yung negative. So, meron tayong mga bagay na something to improve pa. Dito, sabi doon, in the very area of your weakness, God's superabounding unmerited grace can flow and transform your life and use you for His glory. Meron po mga Bible character with weaknesses pero ginamit ng Lord.
Sa tingin mo, paano kung gamitin nila may weakness pa ako eh? Actually, the reason why tayo po nag-church, lahat po tayo may weakness pa. Okay. Halimbawa, si Noah. Si Noah, manginginom yan eh. Pero ginamit ng Lord. Nabangga po ba yung arko? Hindi. Kasi baka nakainom siya nung na-drive niya arko eh. No? Isipin na iba, no? Hindi. Oh. Manginginom siya, pero ginamit siya ng Lord. Ibig sabihin, sa pagiging manginginom, nakita ng Lord yung matinding strength niya, yung pwedeng magamit siya, doon nag-focus ang Lord. Si Rahab. Si Rahab po ay prostitute. Pero ginamit siya ng Lord. Si Jacob was a cheater. Napatingin si Jacob. Hindi ikaw yan. Oo. Jacob was a cheater. Napatingin yung bata si Jacob. Oo. David was a murderer. Peter denied Christ. Yung katabi mo, ano siya dati? Mangkukulam? Holdapper? No? Scammer? No? Pero, tinan mo ngayon, binago siya ng Lord. At handa siyang gamitin ng Lord. You know, and God is, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sino po dito nasubukan nyo na nag-invite? Sama ka naman sa church namin. Sama ka naman mag-worship. Ano sagot sa inyo? Itatry ko. Yung itatry ko, yun yung magaang salita na ang katubas nun, hindi ako aatin. Totoo lang. Yung katabi mo, ilang beses mo in-invite yan bago nagpunta. Muntik na nga po ako magsawa eh. Nung magsasawa na ako, saka lang po siya sumama eh. Ngayon, ang tanong doon sa matagal na in-invite, na hindi pulang sinasabi, I'll try. Ayan. Hindi ka lang gusto ma-offend na hindi ako magsisimba. Ang sasabihin sa'yo, this Sunday, I'll try. Ikaw naman, I cry. Kasi nung linggo, wala siya. Siya laging, I'll try. Ikaw naman, I cry. Pero maganda dito, hindi na sayang yung iyak mo. Andito na siya ngayon, kasama mo. Amen! 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 Woo! Mapapaguran lang yan eh. I'll try ka na, try. Sige, I cry kay Lord. Lord, hindi ako mapapagod na mag-try. Kung siya laging, I'll try. Ako naman, I cry to the Lord. Lord! Dalhin mo nga po siya dito. Tapos gulat na lang siya, umaakit sa may hagdanan. Bakit ako narito ngayon? I cry. You try? I cry. Mas malakas yung I cry dun sa I try. Kaya ngayon, gawin nyo, subukan nyo, i-try nyo, na yung kaibigan mo, i-cry mo kay Lord dyan. Yung kapamilya mo, i-cry mo kay Lord dyan. Amen? So, we don't serve on our own strength, but the strength that God provides through His grace. Hindi yung ating lakas, hindi yung ating galing. Ako po, hindi po ako matalino eh. Sa aming magkakapatid, ako po hindi pinakamatalino. Hindi rin po ako pinakagwapo noon nung mga bata kami. Piling ko, hindi ako pinakagwapo. Pero ngayon, nung lumaki na kami, tanong nyo sa asawa ko, ako na pinakagwapo. At least meron na, dati wala eh. Parang kahapon kasi extension pa kami sa McDo eh. Hindi ko na sabihin kung sino siya. May lumapit sa amin na nanghihingi na bata. Napansin ko, sabi ko, yung bata, may itsura yung bata. Sumingi siya, sabi niya, bakit, Pastor, napaka-unfair. Nung bata ako, ginagawa ko din yan. Pero walang sabi sa akin na, ang cute ng bata, may itsura yung bata. Sabi niya, nung bata ako, wala akong narinig na ganyan eh. Buti pa yung batang yun, nasabihin na, may itsura yung bata, sayang. Ako noon, paikot-ikot na, wala nagsasabi sa akin, may itsura to tong batang to. Di ba?
So, we don't serve on our own strength, but in the strength that God provides through His grace. Sabi doon, ang pinanghawakan ko lang, I belong to I Can family, I can do all things through Christ who strengthen me. Ikaw din. Kasama ka sa pamilyang yun, I can do all things. Sabi sa Santiago, kung sino man ang kulang wisdom, tumawag sa akin. 2 Corinthians chapter 12, verse 9, but he answered, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak ko ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ang isang dahilan kung bakit ikaw ay narito ngayon, dahil nagkaroon ka ng kahinaan. Dahil kung hindi ka nagkaroon ng kahinaan, hindi ka mapupunta dito. Kasi meron ka kayabangan. Nung tayo ay, hindi natin nakita na meron tayong kakulangan, ang yayabang natin lahat. Pero nung tayo naluhod sa problema, doon natin na-realize, hindi ko pala kayang lahat. Kaya Lord, salamat. Lord, tulungan mo ko. Yan. So as we understand the depth of God's grace, we will live in its overflow, knowing that God's grace is always sufficient, always abundant, and will always be available. Kaya sa taong ito, mga kapatid, listen, sa taon ng super abundant grace ni God, hindi sapat ang pagiging active, dapat committed. Amen? Sa taon ng super abundant, bibiyaya ka na matindi, hindi sapat ang pagiging active, dapat committed. Sabi mo sa katabi mo, hindi sapat ang pagiging active, dapat committed. Sabi mo sa sarili mo, self, hindi sapat ang pagiging active, dapat committed. Amen? So, reviewin po natin, what can superabundant grace do for us? It aids us for every situation that is over and above our need. Pangalawa, it transforms our lives. And pangatlo, it equips us for service. So, maatin po ang superabundant grace ng Panginoon para lalo pa tayong kumilos, lalo pa tayong manabik, lalo pa tayong ganahan na gawin naman ang para sa Kanya. Tayo po lahat tayo sa tayo. Greatest love that anyone could ever love. They overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you'd let your will be done. Until I see you face to face, your grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a shout in awe of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a shout.
all, you alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you alone are God of all, you alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. Yes, thank you, Lord, once again sa direction. Salamat, Panginoon, sa pagkukorek. Salamat, Panginoon, sa pagsaway. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo. Lahat na ito, Panginoon, tinatanggap namin. Bahagi ng pagmalasakit mo, pagmamahal mo sa amin. Minsan masakit na makorek, pero sa ikabubuti namin, Panginoon, tinatanggap namin ito, Panginoon. Sa Padigad, salamat din po sa aming VIP tonight. Pagpalain mo siya at paramdam mo, Panginoon, yung kanyang pagpunta, Panginoon, ay ayon po sa iyong purpose. Dahil gusto mo sa Panginoon, i-deal, meron kayong mga gusto i-deal sa life niya, at meron din po kayo gusto sabihin sa Kanya. At gusto mo pang nagparamdam mo sa Kanya yung pagmamahal mo, Panginoon. Kaya di Panginoon sa nag-invite, pagpalain mo po sa Panginoon. So, maramdaman po namin, Panginoon, yung joy ng mag-invite at makapagdala ng kaluluwa sa iyong harapan. Kaya Lord, ito, Panginoon, patuloy mong ibigay, Panginoon, na ma-inspire kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Sa Padigad, muli, sa aming munting pag-iwahiwalay, samahan po kami at ang pag-iingat din sa maamin. Yan, tunay, Panginoon, muli po, inyo pong igawad at i-release ang blessing niyo po sa amin, sa bawat isa. So, may Jesus grace be with you all. Maranasan natin ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay sumaatin lahat, ngayon at sa mga araw darating, in Jesus' name, Amen. Muli po, good evening, and once again, to God be the glory.